Hustisya ang sigaw ng ina ng 12 taong gulang na babae natagpo ang patay sa Toledo, Cebu. Ang biktima pinugutan at itinali sa kahoy. Babala po, sensitibong ulat ang inyong mapapanood. Saksi si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Nakagapos sa kahoy gamit ang sintas ng jogging pants at nasa advanced stage of decomposition. Sa ganyang kalunos-lunos na sitwasyon, natagpuan ang bangkay ng nawawalang 12 anyos na si Crystal Joy sa Barangay Ibo sa Toledo City sa Cebu. Ang mas masaklap, nakahiwalay na ang bungo sa katawan ng biktima. Kahapon lang nalaman ang sinapit ng biktima na mahigit 1 linggo nang nawawala. Agad nakipag-ugnayan ang mga residente sa barangay at pulisya, kaya agad ginalugad ang lugar. Doon na natagpuan ang bangkay. Siya mga nakatangog ato gyud. PL man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Ayon sa ina ng biktima, nakaugalian na ni Crystal Joy na sumama sa 2 pa niyang kapatid na babae na pumunta sa bahay ng kanilang lola para humingi ng ulam. Subalit noong February 11, hindi sumama ang biktima sa kanyang mga kapatid dahil abala sa paggamit ng cellphone. Hindi alam ng ina na umalis pala ng bahay si Crystal Joy at nagtungo sa barangay poblasyon proper. Agad nilang hinanap ang biktima at nagpost pa sa social media para makahingi ng tulong sa publiko. Dito na nalaman ng pulisya na nawawala ang biktima. Agad bumuo ng tracker team ang pulisya, katuwang ang mga barangay officials. Isa sa kanilang tinitingnan ang kuha ng CCTV malapit sa bahay ng biktima. Nakuhanan sa CCTV ang biktima na sakay sa isang motor na minamaniho ng nakasombrerong lalaki. Alas 5 ng hapon ng araw na yun. Nag-alok ang Toledo City LGU ng pabuya sa makakatulong na makita ang biktima. Sa mother of 4 bang yan, natay mga anak na babae. Sakit jud kaayo. Ano nang ingong kon I challenge Sir Barakyo now to intensify ang mga peace and order diri nato sa Toledo. Sa isinagawang follow-up operation, naaresto ang sospek matapos positibong ituro ng ilang saksi. Ang sospek na pag-alamang second guessing ng biktima, itinanggi niyang may kinalaman siya sa krimen. Wala mo ko ini. Ako may pakalaw mo may ibang mo sa bata pa to. Niya to ako na may anak ko na nakabay. So mapitong ikabit ng pangita. Ayon sa ina ng biktima, matindi at brutal ang sinapit ng anak na halos hindi na makilala ng matagpuan. Stisya dyan niya ako kung ano ni mo. Di dyan ka gagawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak. Graduating na sana sa grade 6 ang biktima. Sa background check na isinagawa ng pulisya, napag-alaman na may kasong rape na kinakaharap ang sospek sa Iloilo. Inihahanda na ang kasong murder laban sa sospek. Hinihintay pa ng pulisya ang resulta ng autopsy para malaman kung ginahasa ang biktima. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.